Good morning po sa bawat isa. Tayo po ay magsimula sa ating pag-iipon sa araw po na ito sa magpapalang Harvest Festival sa atin. Salamat sa Panginoon sa saganang biyaya sa bayan po ng Rome. Sabi na salita ng Diyos sa aklat ng mga awit, Psalms 100. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord, He is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. Enter in His gates with thanksgiving, and in His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His name. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth all generations. Tayo po ay magkaroon ng silent prayer. Ilapit po natin ang ating sarili sa ating pananampahan sa oras nito. Tayo ay manalangin. Uli ng ating Panginoon, tinatawag ko ang ating singing group para sa ating cooperation.
sa atin. Without Him, we can do nothing. Without Him, we are nothing. You are the Holy God. Salamat sa awitin po na yan. At sa oras na ito ay pamunahan tayo ng ating worship leader, ang ating pong Brother Aaron Paul de la Cruz. Amen. Salamat, Pastor. Magandang umaga po sa bawat isa. At tayo po ay sama-sama na patuloy po na paglingkod sa ating Panginoon. At ito po ay unang Sunday ng February. Amen. At tayo lahat at tayo ay umawit. Buksan natin ang ating mga hymn sa hymn number 358. Awitin po natin yung I am thine, O Lord. Awitin po natin doon, may kagalakan sa ating mga Dakila po namin Ama, salamat Panginoon sa awitin na amin pong inawit upang magbigay ng kahulihan sa iyo. Tulad sa pangalan, sa paalala Panginoon na patuloy na pinaka-masarap na bahagi ay yung malapit sa iyo at higit sa lahat ay mayroong sweet communion Panginoon sa bawat araw ng aming
hindi lang sa aming mga sarili, hindi lang sa aming iglesia, kaya din Panginoon sa bayan po ng Coron. Salamat Panginoon sa iyong mapagpalang mga pagkakaloob Panginoon ng mga masaganang amin, maging Panginoon sa iyong pag-iingat sa aming lugar, higit sa lahat Panginoon sa buhay po ng mga mananampalataya ay nandiyan ka Panginoon upang patuloy na magbigay ng kalakasan at paglago sa amin. Kaya sa araw na ito, sa amin pong pinakasentro na hindi dapat mapalampas ay ang pasalamatan ka sa iyong kabutihan sa iyong iglesia. Kaya salamat Panginoon, binibigay po namin ang lahat ng aming papuri at pagsamba, ang lahat ng aming gagawin ay para sa iyong banal na pangalan. Kayo lamang po ang siyang malitaas sa aming pong kalagitnaan sa oras po ito. Salamat po na marami, ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede lang po kayo umupo at tumawag pa po tayo ng isang meeting. Sa natin ang ating mga hymns, number 587. Lord, I, thou art for blessing.
Today is February 2 at salamat sa ating Sister Jinky and yung family sa Bulaklak. Okay, so i-schedule na lang po natin by next week ang ating Sister Jingjing. At next sa February 16 ang ating Sister Vera and Sister Tricia. Yan, para sa Bible reading today is sa Numbers chapter 17 na po tayo. At ang bibigay ng 17 po, number 17. Ang bibigay po ng special number today ang Paris of 1. So tayo lahat at kamay natin ang bawat isa. Yan. Gawin natin yung Take the Name of Jesus. Salamat po. Ngayon naman po ay dapat tayo sa pagbibigayan. Awitin po natin yung details at inawit po natin yan. Malaya kayong pumunta sa harapan para magbigay ang ating sa Amen.
ang ating bahigi para sa ating Bible reading. Magandang umaga natin lahat po rin ng Diyos sa umagang ito sa kanyang kadahilan at kabunihan. Tayo po ay dadako sa ating pagpapasa sa ating mga kasulatan sa aklat po ng Bilang, Kapitulo 17. The Book of Numbers, chapter 17, at ito ay naglalaman ng hanggang 13 or 13. Maigutan sa mga masayag Ilocano natin mga kababayan at mga kapatid ng Bagaliat at Buenos Dias, mga senyorita at mga agas at mga Ilonggo at sa ako naman siyempre. Good morning. Amen. Amen. At the Book of Numbers chapter 17, mga kasama namin sa aming mga nag-live stream ay po ay sasabayin kami sa aming pagbabasa nito. And I read the first verse, and the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and take every one of them, and run according to the house of their fathers, of all their princes according to the house of their fathers, 12 rods, write thou every man's name upon his rod. And thou shalt write Aaron's name upon the rod of Levi, for one rod shall be for the head of the house of their fathers. Thou shalt take them up for the tabernacle of the congregation before the testimony, where I will meet with you. And it shall come to pass that the man's rod whom I shall choose shall blossom, and I will make to cease from me the murmurings of the children of Israel, whereby they murmur against you. Moses spake unto the children of Israel, and every one of their princes gave him a rod of peace, for each one according to their fathers' houses, even 12 rods, and the rod of Aaron was among their rods. And Moses laid the rods before the Lord in the tabernacle of witness. And it came to pass that on the morrow Moses went to the tabernacle of witness, and behold, the rod of Aaron for the house of Levi was rotted, and brought forth rods, and bloomed blossoms, and yielded olives. And Moses brought out all the rods from before the Lord unto all the children of Israel, and they looked and took every man his rod. The Lord said unto Moses, Bring Aaron's rod again for the testimony, between it for a token against the rebels, and thou shalt take away their murmurings from me, that they lie not. And Moses did so, as the Lord commanded him, so did he. And Israel spake unto Moses, saying, Behold, we die, we perish, we all perish. Altogether, whosoever cometh anything near unto the tabernacle of the Lord shall die, shall be consumed with fire. Purihin ng Diyos ang inyong mga salita. Huwag natin ang Pastor Jordan de Ramirez para sa kanyang pastoral prayer. Tayo po ay manalangin. O Diyos namin Ama, sa iyong biyaya, kami Panginoon ay napagpala ng isang chapter sa Book of Numbers. Salamat sa iyong mga salita. Patuloy Panginoon na nagpilihan upang makita namin na ikaw ang makapangyarihang Diyos na nagpapahayag ng tamang judgment, Panginoon, according to your people. At alam namin na ang iyong biyaya ay nariyan upang paalalahanan kami bilang iyong mga anak ay tuwid kami sa aming mga kamalian at bigyan kami ng isang buhay na nararapat ayon, Panginoon, sa iyong kalooban. Kaya humingi kami, Panginoon, ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inisin kami, bigyan ng isang puso na handa na maglingkod na ikaw lamang ang patuloy na ninanais. Wala nang iba. Masumpungan niyo kami, Panginoon, sa aming pag-worship ngayong araw na ito na yung aming
aming joy, yung aming passion ay tunay, Panginoon, na isang proof na kami, Panginoon, ay iyong hinirang sa pananampalataya at makita mo na ang aming ginagawa sa pagkakaan ng aming pagkikipong banal ay magbigay, Panginoon, ng isang masarap na sabyo sa iyong trono ng habag at biyaya. Kaya, Panginoon, salamat po sa isang linggo na pagbabay niyo sa amin. Bigyan mo kami ng sapat na makakain sa bawat araw, iningatan sa bawat paglalakbay. Bigyan, Panginoon, ng kalakasan sa mga gawain na nakalaan sa isang linggo na nagaan. Tunay na napakabuti. Maging, Panginoon, sa natapos na celebration ng aming iglesia sa lugar po ng Galugid. Napakabuti mo, Panginoon. Patuloy ka namin papasalamatan. Minsan pa sa isang linggo na aming pong gagahakin, bigyan mo kami ng patuloy na gabay. Ilisan po rin ng sama, patuloy, Panginoon, na bigyan ng karatagan sa kabila ng maraming mga pagsubok at patuloy, Panginoon, na malampasan namin, overcome yung mga trials and temptations sa buhay. Manatili kaming isang mga mananampalataya na patuloy, Panginoon, na nagnanais na pasalamatan ka sa kabila ng anumang karanasan, Panginoon, sa aming buhay. Kaya, Panginoon, sa aming pagtitipong banal, daladala namin, Panginoon, ang aming mga sarili bilang living sacrifice. Inihandog namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon, siya nagpapasakit para sa amin. Tanggapin mo ang aming mga kaloob. Kung pangingiyaan na lalabas sa bahay ng bahay na ito, hindi po namin natanggap ang lubos na pagpapala na ibilaan sa amin sa araw na ito. Dalangin din namin na mapapatid na wala sa aming kalagitnaan, kayo, Panginoon, magmuro sa kanilang kalagayan, sa ibang naming karamdaman, kagalingan, Panginoon. Patuloy na maranasan nila sa kanilang pisikal na pangangatawan. Sa mga nangihina, Panginoon, sa pananampalataya, nawa sa tema po na looking unto Jesus. Patuloy ng subukan ng kanilang pananampalataya ay na kay Kristo na siyang author and finisher ng aming faith. Salamat, Panginoon, na marami sa iyo patuloy na kabulit pagsamba. Ito'y aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli palagi natin ang ating worship. Amen. Salamat po sa ating Brother Jun and Pastor Jordan. Ngayon po, bago tayo pakinig ng mensahe ng umaga, ay makapakinig muna po tayo ng isang ulitin na magmumula po sa ating first couple ng ating Sister Rosette and Pastor Jordan Valentines. Amen. Tayo po ang kanyang mensahe. Amen. Sige po, naina po natin ang ating Sister Rosette. Amen. Good morning po sa bawat isa. Ito po ay nais ko talagang awitin kung anniversary pa. Sabi pa sa mga Gangsel Kanta. So sabi ko, ang Lord ay gawa tayo maraming pagkulang sa Panginoon. Marami tayong mga pagkakasala sa Panginoon. Pero nananatili ang Panginoon tapat mula noon hanggang ngayon. Wala po si Panginoon. Sa Panginoon, hanggang di pa po siya dumadating. Tayo po ay, bagamat tayo ay hindi tapat sa Panginoon, tapat ang Diyos para tayo po ay laging niyang gabayan sa every time yung tayo, kung saan man tayo nagpupunta, andun yun ang protection ng Panginoon sa atin. Amen.
Kung may sign na awit po, pakinggan ko na din.
teachings of our God. Ito ako naglulubi pa. Salamat po pala sa Panginoon sa biyaya ng inyong pagpapagal ng nakaraang Sunday sa bawat trabaho na kung saan ay tapos. Higit sa lahat ay naging maayos yung gawain maging sa safety ng mga kapatiran na nakasama natin from Baguio. Ay nagpapasalamat sila na sila ay makaabot dito sa Morong at ma-witness yung katapatan ng Panginoon sa ating iglesia. So sila ay nagagalak na naka-fellowship yung bawat sa atin sa biyaya po ng Panginoon. Kung ayaw kami paawitin. Ito po.
basahin ang awit, isang version ng Amazing Grace na dinagdagan ng ibang lyrics para ipahayag kung gaano kaganda yung ating naranasan. Diba? Wala ka nang mararanasan gano'n sa Panginoon na yun. Amen. Kaya Christian life ay isang journey na hindi madali, pero puno-puno ng pagpapala. Amen. It is because of God's amazing grace. Ngayong araw na ito ay pagpatuloy natin yung last chapter ng Book of Romans sa ating series of teaching. Tayo tayong lahat. Let's open our Bible in the Book of Romans chapter 2, verses 17 to 29. Romans chapter 2, verses 17 to 29. Ating po basahin ang salitan, paunahan po kayo sa verse number 17. Ito po ang salita ng Diyos. Behold, thou art called a Jew, and restest in the Lord, and make thy boast of God. And Moses revealed and proved the things that are more excellent, being instructed about the law. And art confident that thou thyself art a guide of the blind, a light of them which are in darkness. And the supper of the foolish teacher of thieves, which has a form of knowledge and of the truth of the law. Thou therefore, which teachest another, teachest thou not thyself? Thou that teachest a man should not steal, dost thou steal? Thou that makest thy boast of the law, through breaking the law, dishonorest thou God. For the name of God is such in all Gentiles who do as he is. For circumcision verily profiteth, thou keep the law. But if thou be a breaker of the law, thy circumcision is made uncircumcision. Therefore, that circumcision be the righteousness of the law, and unless his uncircumcision be counted as circumcision. And shall not uncircumcision which is by nature, if it fulfill the law, judge thee, who by the letter and circumcision does transgress the law? For it is not the Jew which is one outwardly, it is the circumcision which is outwardly. But he is the Jew which is one inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter, whose praise is not of men, but of God. Tayo pinalangin. Gila po namin Diyos, salamat sa biyaya ng iyong salita. Man shall not live by bread alone, but every word that proceeds out of your mouth. Kami, Panginoon, sa oras na ito ay nasa pakikinig ng iyong salita. Panginoon, bigyan mo kami ng maayos na puso sa padinig na malinaw upang makita namin ang nilalaman, Panginoon, ng mensahe ayon sa iyong sinasabi sa nabasang mga talata. Bigyan mo ng karunungan ng bawat isa, maging sa iyong mga aral na itinayo sa likod ng pulpito. Inisip kami sa aming karunungan, wala kong maging hadlang sa mga pagpapalang spiritual na siyang aming pong makapakinggan sa umagang ito.
Salamat po ng marami ang iyong biyaya at sumagana sa buhay ng bawat isa sa pamamagitan ng mensahe na iyong pinagkatiwala sa araw ng pagsamba. Ito'y aming panalangin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po na po tayo. Noong mga karang preachings ay nakita natin dito sa Book of Romans yung katuliran ng Panginoon about yung theme na the just shall live by faith, no? And it's all about the righteousness of Christ and not our own righteousness. Ngayong araw na ito ay atin pong tingnan yung isa sa mga highlights sa pinakadulo ng chapter 2. Ito ay isang caution against hypocrisy. No? Kung sinabi natin hypocrisy ay pagpapahayag ng isang rahawan ng isang entertainer during their time who is acting in behalf doon sa isang persona, but he is not the true one, he is the fake one. No? Pinapakita dito yung religious people and moral people, the church and the unchurched. Pero dito sa pinaka-last na verses ng Romans chapter 2, it talks about the person na kung saan ay merong ugnayan sa Panginoon. Kasi ginamit niya dito yung word na, behold, thou art called a Jew. Diba? Pag sinabi natin mga Hudyo, alam natin na sila yung covenant people. Pinili ng Panginoon sa larangan ng kanyang pagkahirap dahil siya naman ang may kapasyahan ng lahat ng bagay. At ang mga Hudyo ay galing sa Judah, na meaning ay praise. Pag sinabi natin Jew, it means praise. Papuri sa Panginoon. One of the 12 tribes na sila po ay designated to worship God. But during the time in Christ, mapapansin natin yung kanyang pag-abot doon sa mga Gentile people. Diba? Kaya sinabi doon sa naunang talata, to the Jew first. Sila yung una, first hand, nakapatid ng Evangelyo. Pero after ng Jewish people, ipinagpili yung gospel sa Gentile people. Pero bago yun, concentrated yung pangaral doon sa kanila. Pero ang Great Commission ay hindi lang nanatili yun sa Israel, sa pagkasabi ng salita ng Panginoon sa aklat ng Acts chapter 1 verse 8. And he shall give power to the Holy Ghost, to the Holy Spirit, and ye shall testify of me both in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the uttermost part of the earth. So makikita natin din yung kabuuan ng mission ng Panginoon. Pero dito sa pagkakasentro ng klinika, nais ko po na bigyan pansin sa oras na ito yung theme na rejected righteousness. The rejected righteousness. Patuliran na hindi tinanggap. Pansinin niyo po, doon sa unang bahagi ng ating binasa, balikan na natin yung ating mga verses. Behold, thou art called a Jew, and restest in the law, and makes thy boast of God. Kasi nga, sa ang Jewish people, alam mo na ikaw ay chosen by God, di ba? Pinili ka ng Panginoon. Meron kang isang posisyon na tinitingnan sa iyong sarili personally na you are blessed by the Lord. Kapag hindi ka Jew that time, ay outcast ka. Kaya meron panahon sa kanila noon na hindi sila pwede makasalamuha. Di ba sabi ng salita ng Panginoon, huwag kayo makasalamuha sa mga hempil.
Pag kukuha kayo ng partner, kukuha kayo ng partner sa mga Jew. Bawal kayo makipabalis, makipamatok doon sa mga unbelievers. So yun yung turing. Bakit? Kasi inilalagay ng Panginoon yung consecration, yung isang situation na gusto niya paratilihin yung holiness, yung righteousness sa mga people of God. Sa Jewish people. Pero dito merong review. Hindi ibig sabihin ko na mananampalataya tayo ay laging nasa tama yung posisyon na meron tayo. Kailangan natin makita isang larawan kung paano rin yung sinasabi ng Panginoon na minsan may ginagawa tayo na hindi na righteous, hindi na tama sa Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, hindi ibig sabihin na we are blessed people, mga pinagpalang mga anak ng Panginoon, ay lahat na lamang ng ating ginagawa ay ayon sa kanyang kalooban. Dumarating din yung time na meron tayong ginagawa na hindi ayon sa kanyang kalooban. So, unang bahagi na makikita natin dito, yung kanilang religious reputation. Religious reputation. Ano yung reputation na meron sila? Tinawag sila na Jew. They boast dun sa kanilang pag-acquire ng blessing kasi bigyan sila ng Diyos ng karapatan. Pero ito yung sabi ng Panginoon sa verse number 18. And knoweth His will and approveth the things that are more excellent, being instructed out of the law. Ang church people natuturuan yan. Di ba iba yung aral sa walang pinag-aralan? Kaya sabi, mag-aral ka. Di ba? Mag-aral ka na mabuti. And the church people like to read. You read your Bible. We learn from the Scripture. We study from the Word. Pero merong difference mamaya, makikita natin along the way. Hindi ibig sabihin na Bible reader ka, hindi ibig sabihin na religious person ka, hindi ibig sabihin na ganun ka kaigting sa mga bagay pagdating sa spiritual, but for some reason, merong isang review na dapat nating i-remind ang ating mga sarili. Sabi ng Panginoon, you are instructed, you know God's will. Di ba yun tayo, no? Pag sinabi kalooban ng Panginoon, sinasabi natin lagi kung ano yung kalooban ng Panginoon. Pero paano natin nababatid yung kalooban ng Diyos? Nababatid natin yung kalooban ng Diyos kung alam natin yung salita ng Diyos. Hindi mo pwede malaman yung kalooban ng Panginoon kung hindi mo alam yung salita ng Panginoon. Pero iba rin yung alam yung salita ng Panginoon na ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon. Meron difference yun. Kaya tingnan ko sa verse number 19. And are confident that thou thyself are the guide of the blind. That is true. We are truly the one who guides the blind. Diba? Ang Kristiyano po ay bulag sa katotohanan na binuksan ng Diyos ang mga mata para makita yung liwanag because of the glorious gospel of Christ. And the true church is the light. Alam niyo ba, ang ilaw, ang light, is a guide. Pag pumunta sa isang kuweba, pumasok ka sa isang kuweba, pag wala yung tanglaw, yung guide, naalala ko pumunta kami dito sa may saan ba yun? Hindi mo piling, pinasok kami kuweba doon sa Daraitan, doon sa tinipak na bato. Pumasok kami dito sa ilalim, mag-hire ka ng tour guide na mayroong tanglaw. Pag wala yun, ang tanging paraan para makalabas ka sa kuweba, the light. Yung pinakabukana nung kuweba yung pasukan, ang liit nun. Pero ano yung nawawala sa dilim? Ang pinakasikreto, hanapin mo yung liwanag. Kasi doon yung pag-asa sa liwanag. Di ba? Sa isang nakakita, sa isang bulag, bakit siya pag lumakad ay nangangapa? Ang totoong bulag nangangapa. Pero sa bagay na mabibilid ka, yung mga bulag doon tumatawinan ka niya sa kalsada. Kasi ramdam nila yung texture ng floor, yung bilang siguro ng steps, yung tunog, very sensitive sila. Pero they are God, walang kita.
nakakakita. Sila yung gabay sa mga bulag. Sabi ng Panginoon, kayo yung gabay sa mga bulag. Kasi nakakakita na kayo. Amen? Ito niyo po. Verse number 19. And I am confident that thou thyself art a guide of the blind, in light of them which are in darkness. Ang Kristiyano, ang sabi ng Bible, 1 Peter chapter 2, verse 9 and 10. Tingnan natin. 1 Peter chapter 2, verse 9 and 10. Diyan na po kayo? Amen. Sabi po sa verse number 9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of him who hath called you out of darkness. Now, we are chosen, and we are chosen out of darkness. Out of darkness, wala na sa dilim. Into his marvelous light. Verse number 10. Which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Salamat sa Diyos, bakit? From darkness to light. And good morning, brother. From darkness to light. Iba yung buhay ng totoong believer sa unbeliever. Malaki po yung difference. Kaya hindi po pwedeng dayanin yung Christianity. Hindi pwede. Pero ito yung kakalungkot. Minsan, nagmukhang unbeliever. Yung believer. Yun ang ayaw ng Diyos. Ayaw ng Diyos na yung nasa liwanag na minsan ay pumupunta pa sa dilim. Kasi sabi niya, pag hinupunta natin ka sa dilim, tapos babalik ka ulit sa dilim, huwag na. Kung hindi nasa liwanag na ng Panginoon, pasalamatan mo ang Diyos na wala ka na sa mundo ng kadiliman. Ang tinutukoy na kadiliman ay kasalanan. Kasalanan na madaling gawin dati kasi walang condition. Walang word of God. Madaling magkakaw, madaling gumawa ng ibang na madaling magmura. Kung nagpa-basketball kami dati, parang chichar mo lang yung mga kaya ako ganun din kasi yung mga kasama ko. Pero pag naglaro ako sa Happy Church, ako yung mga players doon, kasi meron rules eh. Bawal magmura. Talagang parang iba yung difference nung mayroong mga narinig ka na words na hindi mo ganda sa okay, pero although nandun na sa isang position na gano'n, pero hindi mo kalahatan ng buhay. Kasi pwede mo ipakita sa tao na gano'n ka, pero sa harapan ng Diyos hindi ka pwede mag-public, hindi ka pwede magtago. No one can hide from God. Verse number 20. An instructor of the foolish. O, diba? Nagtuturo na ng mga dati ay nasa kamangmangan, pero dahil meron na tayong karunungan, ay marunong tayo magtuwid. An instructor of the foolish, a teacher of babes, which hast thou from of knowledge and of the truth in the Lord. So yung naging interpretation nila, ibig sabihin, meron talaga silang kalagayan na inangat talaga ng Diyos. So ganun yung buhay na meron tayo. Dati hindi natin alam, pero dahil nakabatid tayo ng salita ng Panginoon. Pagkalaman na ng salita ng Diyos, yung isip yung puso, nagbabago, nagka-transform yan. Kasi ang salita ng Diyos buhay.
Ang sabi ng Bible, the Word of God is quick and powerful. Na pag natanggap mo siya, hindi pwede kang salita ng Diyos, wala siyang gagawin sa'yo. May ginagawa siya sa puso mo, hindi mo nalalaman, if anyone be in Christ, is a new creature. All things were passed away, behold, all things are become new. Nagbabago yung buhay mo, hindi ikaw yung bumabago ng tono kasi hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili. Hindi mo kayang baguhin ang aking sarili. Kung ano ako yung dahil sa aking sarili, dahil sa aking kasalanan. Kaya sabi ng Apostol Paul, who can help me, God? Diba? Sino magpapalaya sa akin sa makasalanan ng katawan nito? Sabi ng salita ng Panginoon, thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Isang nanakaw, matigas ang puso ng ulam, pasaway, tinutuloy na pagpilinan ng mga hanggang sa community para sa mga ganang tingin ganun tingin sa akin. Kasi kaya pag kami mga kasama ko, hindi ganun ka na rin. So ganun yung gawin ng buhay na meron ako. Malayo yung pagtingin mo yung buhay mo noon tsaka may malayo yung pagkakanda. Pero nakalukot, pag dumating mo sa panahon na yung dati mo nang iiwan, gagawin mo rin. Ayaw ng Diyos. Kasi ayaw ng Diyos na kapagbalat. Ayaw. Number 2, una, makita natin yung religious reputation. Tingnan naman natin ngayon yung verses 21 to 24. Number 2, tingnan natin yung revealed righteousness. Revealed righteousness. Verse number 21. Thou therefore which teachest another, teachest thou not thyself? Ayun ano? Minsan malayo pagturo sa iba, pero mahirap magturo sa sarili. Madaling malaway, pero tayo minsan sumusuway. Hindi ba ganun, no? Sinasabi natin, sundin ang batas. But many times we are the breaker of the law. Oh, red pa yung light. Hindi, wala namang ano eh. Wala namang traffic enforcer. Wala namang traffic enforcer. Kaya doon sa Sagbat, minsan, pagka nakikita mo yung mga balasugas ng mga driver, ano? Mas kailan sa nakapulan, pipitingin mo kaya, marulog ka, diretso na. Sabi ng kasama ko, bakit hindi ka sumunod? Ano natin yung karapat? Diba? Bawal umihi dito. Umihi! Tinanong, paano umihi ka dyan? Nakatmira ka. Ang nakalagay ko, dito naman ako sa kanya. Bawal umihi dito, pero dito pwede. Minsan, ganun yung buhay na meron tayo. Nakakatwiran. Diba? Yung katotohanan minsan, imbis na tayo yung nagtuturo, pero kayo naman yata na tayo na yung turuan. Sabi sa salita niya, thou therefore which teachest another, teachest not thou thyself? Thou that teachest man should not steal, lest thou steal. Kaya hirap din yung mga maral eh. Kasi sabi nga, what you preach, the word is, kung ano yung pinapamaral mo, ipabuhay mo. Kasi yung hirap na maral, hindi mo pinapabuhay. E mag-isa ano yung guilty yung isang preacher, yung pastor eh. Pag nangangaral ka, hindi naman ang ginagawa, we are hypocrites. Kaya ang hypocrisy, hindi pwede sabihin sa katabi mo na, ito yung gawin mo, pero ito yung ginagawa. Hypocrite yun. Kung ginagawa mo, wala kang karapatan na sabihin sa iba na huwag ibang gawin. Kasi bakit? Ginagawa mo eh. Kaya sa inyo yung kapira, ayaw mo sabihin sa kanila kasi, alam ba hindi hanap ng Diyos? Di ko mong gawin para masabi mo. Diba? Masasabi mo siya ng malaya kapag alam mo sa sarili mo na, Lord, salamat kasi pinalaya mo na ako sa ganyang bagay, sa ganyang klase ng buhay. Verse number 22. Thou
a man should not commit adultery, does thou commit adultery? Kasi mo, magmamalo niya. Pero tayo, nangamalo niya. Thou that abhorrest idols. Pero minsan, sabi ng Bible, does thou commit sacrilege? Alam niyo sacrilege? Robbing the temple. Hindi ka nagbibigay ng tama sa Panginoon. And that is idolatry. You're idolizing money. Alam niyo po, ang idolatry lang ay yung image. Hindi po. Marami pong klase ng idolatry. Lahat ng bagay na pwede kumakit sa Diyos. Kahit kung asawa, pwede kong maging idol yan eh. Ay, naku, sabi ng misis ko, ay, pagkasunin pa. Yes, darling. Ay, naiyak ko. Ay, sobrang ganda eh. Hindi ka nasisipa. Hindi ako sisipa, sabi. Naku po mga kapatid, pinagbalik ko si Lord. Amen? Kahit kailan may pagpalit ang Panginoon kasi the giver is more important than the gift. Worship the giver, not the gift. Worship the giver. Who's the giver? God. Ano meron mo yung sa bayan mo? Harvest Festival. But where are the people? Nasa menudo, hamonado, di ba? Worship the giver. Sino nagbibigyan ng sagat money? Pag walang ulan, walang aanin ng bayan mo. Pag walang araw, walang aanin ng bayan mo. Pag nagpadala ang Diyos ng maraming peste sa kalayan, walang magagawa ang bayan mo. The giver is more important than the gift. Kaya pinagpala tayo sa Panginoon because you seek first the kingdom of God. Ang sabi ng Bible, and all these things shall be added unto you. Verse number 24. For the name of God is blasphemed among the Gentiles through you, and as it is written. Nakakalungkot, no? Alam niyo po, kung hindi po natin ginagawa yung totoo, sinasabi ng salita ng Diyos, yung mga unbeliever, sinasabi nila na, yan ba yung Kristiyano? Ewan ko lang, nakalinig na sa personal na marinig yung katabi ko yung kasama niya. Minsan pag may ginagawa ka ng hindi maganda. Alam nila, na church people ka. Minsan nakalinig ka na. Hindi mo yan, parang, siguro na simba. Nakalinig ka na yan. Nasabi na kayo, the name of God was blasphemed. Pili tayo sa hindi siya mabuti. Kung mayroong panahon minsan na hindi tayo nagiging mabuti sa Diyos. Yun ang kalagawahan. And the name of God was blasphemed. Let's be careful. Minsan nadadami pa ang Panginoon. Nadadami yung church ng Panginoon. Hindi naman pala yung church ng Panginoon. Hindi naman pala ng Panginoon. Pero because of what we are doing, pati yung dapat naramay, nadadami. Pag yung isang anak sa oil, minsan nadadami yung magulang. Ang sabi na, uy, hindi mo yan, anak pa na. Di ba? Ganun na yan, ano? Anak pa naman ng pastor yan. Ganun, di ba? Madadamay ka eh. Kahit kung wala akong ginagawa, madadamay ka. So let us be careful. Pag dalawa yung apelyido, ewan ko sabihin na hindi ba dadamay apelyido yan eh. Di ba kung pinapanood ka sa TV, ang apelyido ko na Perez, kumaran, parang sinasas. Mga Perez, tatami apelyido yung Perez. Pero pag ang ganda ng achievement, di ba no? Maganda effect. Pero pag pangit yung nangyari, parang tayo ko lahat yung apelyido. Di ba? Kasi ang hirap. Yun yung sa church, yun din. Pag yung church nagkaroon ng bad invitation, mahirap ang maglakad. Natuloy sa mata ng mga tao. Kasi ang tingin nila sa church, gamit yung reputation. That's the reality to you. Minsan nangyari na yun sa ating iglesia. Yung titingin ka sa tao pero titingin sa taas.
Ang hirap na ano. Minsan naman, ikaw yung titignan, liloko ka na. Naranasan niyo yun? Hirap, di ba? Pero may tatlong ka, nakangili ka. Di ba? Kasi, wala ka eh. Wala kang iniisip na, wala kang ginawa masama. Pero sa nakangili ka, kasi hindi ka naman nangilian. Okay na. Di ba? Mahalaga ang nangili ka. Amen? Pangatlo. Ano yun na? Pangalawa, reveal righteousness. 25 to 27. Sabi ng salita ng by verse number 25. For circumcision verily profited, if thou keep the law. But if thou be a breaker of the law, thy circumcision is made uncircumcision. Pangatlo, rituals rejected. Rituals rejected. Yung circumcision, ang itis sa Tagalog dito, pagtutubig. Sa kanila doon, 8 days pa lang yung bata, dadalhin na yan sa templo, tutulian, yung hudyo. Pag hudyo ka, 8 days pa ka lang, tutulian ka na. Ganun sa kanila, sinicircumcise. Covenant yun sa Diyos. Napapapayag ng katuliran ng Panginoon. Dito sa then, dumating sa time sa atin na naging ano na lang siya, kami ito, sanitary, parang isang day para maging malinis. No? Pero yung sa kanila nun, part yan na ritual, yung pagtutuli. Kaya sabi sa kanila, minsan nangyari sa inyo, ginagawa naman ito, pero sa totoo lang, walang effect. Alam mo ba sa loob ng church? Minsan parang maraming ritual, maraming ginagawa, minsan busy sa mga ministry. Pero alam mo ba na kapag yung buhay mismo ng tao hindi maayos, wala nang sindi yung ginagawa. Nawawala po yung blessing. Iba yung naglilingkod ka na maayos yung puso mo. Isa naglilingkod ka nga, pilit naman. Naglilingkod ka na wala sa sarili mo. Kasi bakit? Rituals. Religiosity. Yun yung meron. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, for circumcision very profited if thou keep the law. Then doon sa verse number 26, therefore, if the uncircumcision keep the righteousness of the law, shall not this uncircumcision be counted for circumcision? Verse 27. And shall the uncircumcision which is by nature, if it fulfill the law, judge thee, who by the letter and circumcision does transgress the law. So bilang isang mananampalataya, dinidefine ng Panginoon yung righteousness not outwardly, but inwardly. Kaya sabi ng Bible, ang pinakamalala is circumcision of the heart. Pwede pakita gilas ka. Pag may boss, talaga naman lahat amin. Ginawa mo na. Tumaas yung rank sa Diyos mo ng gano'n. Hindi siya tumitingin sa pagkaras na ginagawa. Lamang. Mahalaga yun. Pero ang Diyos, tumitingin siya sa puso. Dalawang kapatid na offer. Si Cain at si Abel. Pareho sila nag-offer. Pero minsan, parang bakit tinanggap lang yung kay Abel. Hindi ibig sabihin na nag-offer ka, okay na. Mahalaga ang sino sa harapan ng Diyos. At hindi mo pwedeng dayain mo. Pwede mong dayain sa mga tao, kaya hindi mo pwedeng dayain sa Diyos. Rituals rejected. Without righteousness, rituals are
Last, pinakabalik. Okay? Verses 28 and 29. Verse number 28. For he is not a Jew, which is one outward, neither is that circumcision, which is outward in the flesh. But he is a Jew, which is one inwardly, and circumcision is that of the heart in the spirit, and not in the letter, whose praise is not of men, but of God. Pinakahuli, real righteousness. Real righteousness. Yung totoong katuliran. Ang totoong katuliran, nag-offer tayo, sumasamba tayo, kaya tinatanggap tayo because of Christ. Tinatanggap ng Panginoon yung ginagawa natin kasi may nagbago sa sarili natin. At ang bumago sa sarili natin, kailan na simula yun, nakita natin na tayo makasalanan. Wala tayong magagawa para iligtas yung sarili natin. Nung meron nag-share sa'yo, at sabi niya sa'yo, makasalanan ka. Hindi mo sinabi na, ay, hindi mo kasalanan, gumagawa ko ng mabuti. Ang totoo may pagkakakumbaga, inaamin yung pagkakamay. Panginoon, nakasalanan ako. Ang tinanggap ng Panginoon sa krus, isa lang. Dalawa yung katabi niya. Yung isa lang maiipa, namutya pa, rejected. Pero yung isa, sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako. Pagdating ko dito sa paradise ko. Ang sabi mo kami sa akin, Maliging, nakasamayan tayo sa paradise ko. Kasi meron siyang pagsisisi. Nagsisi sa kasalanan, kinilala niya na wala siyang magagawa. Ang Panginoon meron. Nung oras na yun, ang ligtas ka ng Panginoon, yung offering mo tinatanggap ng Diyos. Bakit tinatanggap ng Diyos? Kasi nakita ng Diyos yung dugo ni Kristo. Na siya luminis na yung mga sala, na kaya pag inikapit mo yung sarili mo, hindi rituals. Only inward transformation. Walang silbi yung simba ng simba. Kung holiness nila ay sabi. Ang totoong Kristiyano po, hindi lang linggo Kristiyano. Ang totoong Kristiyano po, araw-araw Kristiyano. Araw-araw ang salita Kristiyano. Araw-araw ang buhay Kristiyano. Saan man mapunta ang buhay hindi nagbabago? Kasi hindi panlabas, kundi may nangyari sa loob. Kung meron na talagang tunay na liwanag sa buhay natin, alam ng Diyos, na-recognize na Panginoon. Mga kapatid, God hates hypocrisy. Ayaw ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, I challenge you. Let us reflect true character based on the righteousness of Christ and not through our own righteousness. Ang ating katuliran ay dahil din sa Kristo. Kaya kasulisin ba kasi mahal mo ang Panginoon. Amen? Kaya tayo gumagawa ng mga bagay sa Panginoon kasi tinuruan tayo ng Panginoon. Sinasabi natin at sa ating mga sarili, ito ang kalooban ng Panginoon. Nanalangin po tayo. Dakila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat sa iyong paalala. One day, magwawakas po yung buhay natin. Ano naman ang aming ginawa? Ang pinakamahalaga, Panginoon, na bago
Salamat po dahil ang spiritual transformation ay kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Na kapag ang isang tao ay sumampalataya, pinapanahanan ito ng Banal na Espiritu. At sa isang Banal na Espiritu, mayroong condition. Narinig namin ang iyong salita at sinasabihan mo kami na lakaran ng iyong salita. Ipabuhay ang iyong salita. Hindi mahirap sapagkat ang tunay na mananampalataya ay may pag-ibig sa iyo at may pag-ibig sa iyong kalooban. Kaya Panginoon, salamat po. Minsan na-struggle kami. Ang laman ay umaagaw ng atensyon. Sinisikap ito na gawin yung mga bagay na masaya sa sarili, masaya sa laman, masaya sa kamunduhan. Pero ang tunay na buhay na meron kami ay nasa iyo na siya tumawag sa atin mula sa liig patungo sa liwanag. Kaya salamat Panginoon sa buhay-buhay ito. Na balang araw, aalis kami sa isang mundo madilim at kami ay tatanggapin mo sa isang lugar na walang kadiliman, hawak liwanag, walang gabi, lahat ay araw. Sapagkat ang kabanalan at kabugiran mo ang siyang liwanag sa kanila. Kaya Panginoon, sa umagang ito, salamat sa iyong paalala. Salamat Panginoon sa iyong kabugiran sa aming buhay. Sa kabila ng kulaman ng iyong mga anak, Panginoon, ulan niyo po ito ng iyong kahabagan at biyaya. Patuloy mong pagkain ng bayan ng Turo. Patuloy ka magligtas ng mga nasa community ng Turo. Mahal natin ang bayan na ito, Panginoon. Tulungan mo kami na maabot sila at maging mga karating bayan na sila rin, Panginoon, ay makarinig ng mabuting balita at magkaroon ng tunay na transformation sa pamamagitan ng Panginoong Yesu Cristo. Purihin ka, Panginoon. Yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa ating pastor, sa pagkakasama tayo po. May pahayag po sa mga dito mga po at na-bless po ang bawat isa. Sabi po tayo lahat at ulitin po natin yung pastor dito bago po tayo bawat ating message po. Praise God when I sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him on creatures here below.
Pwede na po kayo po at awitin po natin yung This is the day. Ang inawit po natin yung malaya ko yung kasarapan. This is the day when I see you. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice and be glad in it. And be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice and be glad in Him. And be glad in Him. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. This is the day. This is the day that the Lord has made. Tama tayo sa ating announcement. Ngayon po ay February 2, 2025. Next week po ay sa February 9, 2025 po ang bibigay ng cards ang ating sister Jinky and her family. At bibigay naman po ng special number para sa next week ang ating Young Couple. Hindi na po ang ating Young Couple para sa next Sunday. Para po sa prayer meeting, ako po ang bibigay ng special number at next prayer meeting naman po ang ating Sister Vera. Ayan. Para po sa ating announcement sa ating Young People Youth Banquet. Ito po ay so, para sa ating announcement, para sa ating ladies, sa ating ERLF, sa Light Beach Antipolo po gaganapin. Yan po ay last Saturday ng February 22. So, yan po ay is 9 a.m. Ayan. So, para naman po sa ating mga birthdays, ngayong February, advance happy birthday po sa ating sister Inet, no? Si Ma'am Rala. Si Ate Paz sa February 5, sa Wednesday. Hindi nga, happy birthday po sa ating sister Paz. At sa February 21 naman po ang ating sister Ellie. At sa 28 naman po ang ating Sister Tricia. Buti may 28. Ayan. Sige, meron 8. So 29 pa. Okay, 29 po pala. In-advance lang na kaya hindi tumatanda ang ating Sister Tricia. Kasi hindi siya nag-birthday. Ayan, meron po ba sa February? Na hindi po na ilagay po. Sino po? Very pala, 26. Si Ate Perry. Okay. Ate Perry sa February 26. Ayan, Wednesday. Meron pa po? Bukod kay Ate Perry. Sino po? Si Aisley. Sa? 25. 25. Pagkasagal pala. Meron pa po? Ayan, another announcement po para sa RCF na gaganapin po sa San Guillermo sa Ramistan Baptist Mission. Ayan po ay gaganapin sa February 8. At tawagin natin ang ating pastor para sa ating another announcement at sa ating closing prayer. Thank you very much. So, once again, i-welcome natin ang bawat isa. Salamat sa Lord dahil kasama natin si Brother Arvin. Brother Arvin ay kasama yun sa ating iglesia. Salamat sa nagbabalik lang. At maging kay Onse. Si kaibigan ni
Brother Ian, si ay taga Baras, no? Ang totoong pangalan ay Mark. Yan, Mark. Yan. Brad. Tapos Hazel. Hazel, no? Sa kanya sa patuloy. Lalo, we're looking forward na maging talagang part na kayo ng gawain, ano? Yan. Mr. Joy din. Mr. Joy. Salamat sa pagkakataon. So, sa karagdagang announcement, sa February 8 po, Saturday, meron po fellowship kina Pastor James. Yan po ay Sabado. Sana na po na alas 9 ng umaga. So, tayo po ay makaka-attend. Mag-iialam nila po sa Sabado sa San Miguel na po yan. 9 a.m. po sa ating pong Believers Year Fellowship. Mayroon din pong conference sa Baptist Bible Church of Pasay sa 5, 6, and 7. Meron gusto sumama sa akin ay maka-experience kayo ng gawain doon sa Pasay sa 5, 6, and 7. Then, pag-pray nyo po, ang summer po ay binalik na sa iyong bakasyon na April, May, no? Pag-pray nyo po na nakikipag-coordinate pa ako sa Baguio kung magkaroon tayo ng church outing papuntang Baguio. No? So ngayon pa na, mag-ibig na kayo para maka-coordinate ko sa Romy, Bulong, at doon tayo magkaroon ng church outing. No, siguro mga 2 days, kaya naman overnight. Diyan kayo na madaling araw. Kaya, pagtuloy muna natin, malamang game. Kasi yung mga teachers din, free yata sila ng April 19. So, yan na lang natin. No? More or less, para magkaroon tayo ng idea, free tayo makaprovide ng bawat isa ng 2,000. Para rin kayo nag-tour. Mag-tour kayo, gano'n. May kasama na yun na sa mga bagong mga attraction sa Baguio. May mga bagong attraction sa Baguio. So, kayo game po yan ay ating first outing. Okay, so, ayan. Tama lang yung oras natin at para po sa tayo natapos. Hindi pa kayo pumunta sa mga pupuntahan nyo today. Mga kaibigan, mga kapatiran na nag-invite. May mga nag-invite din eh. Saan tayo? Wala lang mga kapat. Kasi hindi naman ito fiesta na patron. Fiesta ito na pakagyan ng Arts Festival. Ngayon po tayo lahat. Tayo po ay magbakas sa panalangin. Let's pray. O Diyos namin, Ama, Lord, salamat sa kabutihan mo sa aming buhay. Salamat kami sa mga anak na ito. Kayo muna ka, patuloy na iginawad ang kanilang pagkakataon na manambaan ng maaga. Sarap ng takipon sa malamig na dalakon, na sama-sama umaawit, na nalalangin at nakikinig niya yung salita. Salamat po sa araw na ito. Salamat sa kanibagong buwan ng February, Panginoon. Bayad mo kami sa buwan na ito. Ang patuloy po na pagmubay ay iparanas mo sa iyong mga anak. Saan mo na kami dalhin sa linggo ito? Pakaingatan mo aming panuto, O Diyos. Bigyan mo kami ng matatag na pananampalataya at patuloy na nakikinig sa gabay ng Banal na Espiritu. Dalangin ko din na sa lahat ng aming gagawin, tulungan mo kami na lumakas sa iyong katuwiran. At mamuhay sa aming kabanalan. Panalangin ko, Diyos, na gamitin mo aming buhay, maging channel of blessing sa aming family, sa mga ka-workmates, sa mga classmates, sa mga taong namin. Maging encouragement kami, Panginoon. At panalangin ko, Lord, na mga panghilangan ng iyong anak, ay po siyang patuloy na mag-provide, hindi sila sa spiritual na bagay. Kagalingan sa aming mga karamdaman. Patuloy na kalakasan ang ipagkatiwala sa mga nagpalataya na hindi
Kami po ay hahayo, iisan sa iyong bahay na daladala ang pagpapala na pinagkatiwala sa amin sa araw po na ito. Ang patuloy na pag-ibig ng Diyos Ama na sa langit, ang pag-iisa ng iyong banal na Espiritu, at ang walong ng biyaya na mula sa aming Panginoong Jesucristo, siyang sumagana sa aming buhay ngayon at magpakailanman. Sa wala ng Ama ng Anak at ng iyong banal na Espiritu. Amen. Amen na naman. Uli ng Panginoon sa magpapalang araw, sa magpapalang kapistahan, sa bayan po na